purihin ang ating Panginoon na meron siyang salita na nagsisilbing gabay at kalakasan natin sa ating pagharap ng lahat ng mga mahihirap na hamon ng buhay. At ipinatitiyak ng ating dakilang Diyos na kapag kasama natin siya, ay lagi tayong nagtatagumpay sa buhay. Ang ating pag-usapan na paksa ngayon ay about rejection affects perception. Yung karanasan natin na tayo po'y matanggihan ay naapektuhan niya ang ating mga pananaw, ng ating pagtingin sa mga sirkumstansya ng ating buhay. Ito pong rejection na ito ay nararanasan po natin sa isang pagkakataon o kaya sa iba't ibang kaparaanan. Ito po yung kung tayo po'y tinanggihan ng mga tao na ating nakakalubilo. O dili kaya inayawan tayo po ay binasted, o dili kaya ay pinalayas, tinaboy, dahil ayaw sa atin, o dili kaya ay hindi tayo magkasundo. Kaya ito po ay isang karaniwang pangyayari sa buhay ng bawat isa na kung hindi po maganda yung ating attitude, yung ating reaction sa mga itong sitwasyon, ay apektado po yung ating mga pananaw. Yung ating pagtingin sa mga tao, sa ating mga sirkumstansya, at pati rin sa paligid na ating kinainugan sa buhay. At ito pong projection na ito ay marami pong kadahilanan. Isa po sa kadahilanan ay yung sinasabi nilang racial discrimination, na mayroon pong pagtanggi ng bawat isa kapag siya ay hindi na napapabilang sa kanilang lahi. Na kaya mayroon pong diskriminasyon na ito sa mga iba't ibang lahi sa mundo. Na kapag ikaw ay hindi na napapabilang sa isang mataas na lahi ng tao, ay maaaring ikaw ay tanggihan, ikaw ay itakwil sa kanilang grupo. Ganon din may pagtatanggi ng bawat isa kapag sa ating physical appearance, na kaya tinatanggihan ng isang tao dahil sa kanyang itsura, na ayaw nila na mapapabilang sa kanilang grupo, o kaya inaayawan sila dahil sa physical appearance. Ganon din sa kalagayan natin sa ating lipunan. Kapag dukha tayo, ay maaring tanggihan din tayo ng mga tao dahil wala tayong may bibigay na mga bagay sa kanila. O dili kaya kapag wala tayong pinag-aralan. Isa pa po sa dahilan kung bakit may rejection na nangyayari sa buhay natin ay yung pong hindi magandang background na ating pinagmulan. Halimbawa, ang isang tao na bastardo ay maaari kapag nalaman na siya bastardo ay aayawan na mapapabilang sa isang grupo na gusto niyang kabilangan. Isang ex-convict ay nire-reject din. O dili kaya mga tao na meron silang mga kakahiyang mga nakaraan. Ang isang tao na meron din siyang karamdaman na malubha, o ito po ay contagious disease, ay maaring tanggihan din dahil nakakahawa yung kanyang sakit. At kaya halimbawa yung sakit na tuberculosis, yung sakit na AIDS, marami pang ibang mga sakit na ayaw ng tao na makihalubilo sa kanila dahil po sa kanilang nakakahawang karamdaman. Itong mga family conflicts na ito na nangyayari sa mga pamilya ay napakahirap na magkasundo. Na kapag may pagkakataon na sila po ay magtagpo, ay mayroon pong rejection ng bawat isa. Itong political conflicts, o dili kaya religious conflicts. Mayroon pong hidwaan ng lahat ng mga grupong ito. Napakahirap na magkasundo sila. There will always be a rejection of each other at times that they meet together. Na kaya karaniwan itong mga rejection experiences ng bawat isa. Na maaring ang epekto nito, kung hindi po tayo maaring maingat sa ating reaksyon kapag dumarating ito sa ating buhay, ay nadadamage ang ating perception about what life is all about. Na maaring ang tingin na natin sa buhay ay isang buhay na hindi ka aya-aya, at maaring maapektuhan din yung ating pananaw sa ating mga pangarap sa buhay. Kaya ang isang rejected na person na nasasaktan yung kanyang damdamin, offended, humahantong po sa despair o frustration, na ito po'y nalakipan ng galit, o dili kaya ay yung pong self-pity, yung pagkaawa sa sarili. Na kapag dumantong tayo sa pagkaawa sa ating sarili, ay parang tayo po'y natakluban ng langit, napakahirap na tumingin na naman sa isang magandang pananaw sa buhay kapag dumating po tayo sa ganitong kalagayan that we are already pitying ourselves. Na dumating tayo sa low self-image, na napakahirap na magtiwala pa sa mga tao na nag-reject, o mga tao na gusto makahalubilo sa atin. Dahil iniisip natin na baka mangyari na naman itong rejection na ito na nagbibigay sa atin ng mapait na damdamin. Ayaw na natin mangyari ito. That's the reason why na maraming tao ay gusto nilang mag-isa lang.
at namimili ng kanilang maging kaibigan because they don't want to be hurt painfully anymore because of the rejection that they had experienced in the past. Kaya napakahirap na yung magtiwala na sa mga tao na dumarating, na kaya nahirapan na tayo magkaroon pa muli ng mga kaibigan. Narito po ang isang kasaysayan sa banal na kasulatan na maaring siyang maging halimbawa po natin na kapag dumarating itong ganitong kalagayan, ay pwede po tayong makaahon uli at pwede pa tayong sumulong at makapangibabaw sa mga eksperyensyang ganito na tayo po'y tinanggihan, inayawan, pinalayas, itinaboy, tinalikdan o dili kaya binasted tayo. Hindi ibig sabihin na ito po yung katapusan na ng ating mga magaganda at masasayang araw, kundi gawin natin itong tungtungan para sa ganun ay lalo pa tayong maging matagumpay sa buhay natin dahil yun din po ang hangarin ng ating Panginoong Diyos. Nang tayo likhain, ang kanyang hangarin ay tayo po ay nangingibabaw. Tayo po'y nagtatagumpay at sumasagana. Narito po ang isang kasaysayan sa Judges chapter 11 from verse 1 to 3. At ito po yung kasaysayan ni Jephthah. At tingnan po ninyo ang kanyang kasaysayan. Now Jephthah, the Gileadite, was a mighty man of valor. But he was the son of a harlot, and Gilead begot Jephthah. Si Jephthah po ay isang anak ng prostitute. Siya ay bastardo. Anak po siya ng ni Gilead at si Gilead ay nanganak din ng maraming mga anak sa pamagitan ng kanyang asawa. At nang lumaki po yung kanyang mga anak, itong si Gilead, ang ginawa nila ay pinalayas po itong si Jephthah. Pinalayas nila at sabi nila sa kanya ay wala kang pamana sa tahanan ng aming tatay, si Gilead. For you are the son of another woman, sapagkat ikaw ay anak ng ibang babae. At ang kanyang nanay ay isang prostitute. Kaya yung kanyang background, kung tutuusin po, ay masaklap yung kanyang background being a son of a prostitute. And he is a bastard. Na kaya nung lumaki po itong si Jephthah, ay pinalayas siya at hindi binilang na tagapagmana ng kanyang tatay na si Gilead. So this what happened to Jephthah in verse 3. Then Jephthah fled from his brothers and dwelt in the land of Tob. And worthless men banded together with Jephthah and went out raiding with him. Kaya nangyari po dito kay Jephthah, nang siya'y mapalayas sa tahanan ng kanyang tatay na si Gilead, siya po ay nakisama sa mga masasama na mga tao. At sila'y bumuo ng isang grupo at wala na silang ginawa kundi sila po ay sumalakay ng iba't ibang mga tao. Ibig sabihin ay mga bandido na yung kasakasama ni Jephthah. At ang kanyang buhay ay naging masamang-masama. Napalala pa yung kanyang buhay. Sa dahilan ay yung kanyang rejection. Sa umpisa po ay nagbigay sa kanya ng isang masamang pananaw sa kanyang buhay. Maaaring ang kanyang turing sa kanyang sarili ay total ay ganito lang, ganito aking buhay, bastardo ako at pinalayas ako sa aking tahanan. Ano pa kaya ang aking inaasahan sa aking kinabukasan? Ngunit alam po ninyo, kahit na sinong tao dito sa daigdig na ito, ay meron pong magandang plano at layunin ng Panginoon sa bawat isa. Hindi po tayo nilikha ng Diyos at isinilang sa mundong ito by accident, kundi ang ating buhay ay plinano ng ating Panginoon. At nung tayo po ay nasa sinapupunan ng ating ina, ay siya po ay siyang lumikha sa atin at bumuo na ng plano at layunin sa ating buhay. Nakagaya ng sinasabi sa Jeremiah chapter 29 verse 11, at gusto kong basahin po itong napakagandang talatang ito na magsasabi sa atin na ang Diyos na lumikha sa atin ay may magandang plano sa buhay po natin. Ito po yung sinasabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, says the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and a hope. Sa iba pong version ng Bible ay sabi po ay, for I know the plans that I think toward you. Na mayroong napakagandang plano ng Diyos sa ating buhay. At ito ay isang plano na hindi nakakasama sa atin, kundi bigyan tayo ng pagandang kinabukasan. Nakagaya kay Jephthah, na bagamat siya ay ipinanganak, isinilang ng isang prostitute, maganda pa rin yung plano at layunin ng Diyos sa kanya. Na bagamat sa puntong yan ng kanyang buhay na siya ay lumayas at siya ay naging bandido, yung plano ng Panginoon ay buo pa rin, hindi pa rin nagbago. Na dumating sa punto na siya ay hinirang ng kanyang mga kamag-anak, na siya ang siyang mamumuno ng kanilang hukbo at lalaban sa kanilang kalaban, ay dito na muli nag-umpisa yung kanyang magagandang araw upang sa ganon ay mangyari yung plano at layunin ng kanyang buhay. At ganun dapat ang ating maging pananaw po natin. Na kahit na anuman yung rejection that happened in our lives in the past, alalahanin natin na kahit na anong nangyari sa atin sa nakaraan, maaring tinalikdan po tayo, pinalayas tayo, binasted tayo, which brought
frustration in our lives, but the plans of God are still intact in you. Ang gagawin mo lang ay you acknowledge these plans and purposes of God. You are a precious creation of God. Na nung kanyang nilikha ang buhay mo ay napaganda yung plano niya. Kaya yung una pong gagawin po natin para sa ganon ay tayo po ay makapagtagumpay sa mamapait na karanaan ng rejection. Kung tayo man ay tinanggihan, inayawan, binasted, tinalikdan, itinaboy, pinalayas, nilait, kahit anong karanasan na yan. We have to go to the life's turning point na lagi nating itinatampok dito sa ating programa na walang iba po kundi ang buhay na Diyos. Na napaganda yung plano niya sa bawat isa sa atin na kung ano man ang ating kalagayan ngayon ay kaya niyang baligtarin. He can turn your ashes into beauty. He can turn your mourning into dancing, your sorrow into joy. Kaya niyang baligtarin yung masasamang mga sitwasyon at kalagayan natin sa ating buhay. Na kayang sabi po dito sa Revelation chapter 3 verse 20, na kapag tayo po ay dumulog sa buhay na Diyos, gusto niya na dumating siya sa ating buhay. Gusto niya na siya ay manahan din sa buhay natin, na makapiling natin siya, makasama natin siya, para sa ganun ay may sagawa na niya yung magandang plano at layunin niya sa ating buhay, na kagaya sa ginawa niya kay Jephthah, na nung si Jephthah ay pumayag na siya ay maging tagapanguna ng hukbo ng Gileadite, ay nagbago yung kanyang buhay. Ibig sabihin ay sinang-ayon niya yung kanyang buhay sa plano at layunin ng Diyos. At mangyari lamang po ito kapag tayo po ay lumapit sa Diyos ng buong pagpapakumbaba at ating angkinin ang kanyang magandang plano sa buhay po natin. Which means to say, you have to anchor your life in Christ. Na ating pong itatag ang ating buhay kay Kristo. Isuko, ilagak ang ating buhay kay Kristo. At sabi po ng ating Panginoong Diyos sa kanyang salita, dito po sa Revelation chapter 3 verse 20, sabi niya dito, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and open the door, I will come in to him, dine with him, and he with me." We have to open our hearts when God comes and knock at the door of our heart. Nakagaya ngayon, ang Diyos po ay kumakatok sa bawat puso po natin. Nanais niya na siya ay manahan sa ating mga buhay upang may sagawa niya itong magandang plano niya. Because He is the only one who will never reject you. Na kahit na anong ginawa mo sa buhay mo, kapatid, maaring ikaw ay nakagawa ng masama, nagkamali, you miss the point. At marami kang nagawang mga hindi kaaya-aya sa mata ng Diyos. I want to tell you that the love of God is unconditional and He will accept you the way you are. Nakagaya sa akin nung ako po ay dumating sa Panginoon, dumulog sa Panginoon at time that I was so confused and I was so hopeless in life. Ay dumating ako sa Panginoon at tinanggap ako the way I was. Napakarami din akong mga rejection na naranasan, but the living God, the Lord Jesus Christ, will welcome you in His arms. He will never reject you, but accept you the way you are, including all the frustrations, rejections of the past. At tinitiyak ko sa inyo, mayroon pong isang Diyos na gusto kanyang kanlungin, tanggapin, upang sa ganun ay may sagawa niyang napagandang plano niya sa buhay mo.